Ang samyo ng nilaga at ng kanin na bagong saing ang sumalubong kay Marco pagpasok niya ng pinto. Ngumiti si Elara, Ara Santiago, pinunasan ng mga kamay sa kanyang apron bago ito dali-daling hinubad. Inayos niya ang suot na bestida, isang simpleng puting damit na paborito ng kanyang asawa. Happy anniversary, mahal! Bati niya. Ang boses ay puno ng pananabik. Isang taon. Isang taon na silang kasal. At para kay Ara, ang gabing ito ay isang bagong simula. Isang pagkakataon na buuin muli kung anuman ang unti-unting nawawala sa pagitan nilang dalawa. Ngunit walang ng ngiting gumanti sa kakanya mula kay Marco. Walang yakap, walang halik. Seryoso ang mukha nito at sa mga mata nito ay may lamig na hindi pa niya nakita kailanman. May inilapag si Marco sa ibabaw ng mesa, sa tabi mismo ng dalawang kandilang sinindihan ni Ara para sa kanilang romantikong hapunan. Hindi ito isang kahon ng regalo, isa itong brown na folder. Ano to, Marco? Tanong ni Ara. Ang ngiti ay unti-unting naglalaho sa kanyang mga labi. Buksan mo! Tanging sagot nito, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Ara nang abutin niya ang folder. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Habang binubuklat niya ang mga papeles sa loob, ang mga salitang nakalimbag doon ay tila lumulundag at sumasampal sa kanyang mukha. Deed of Absolute Sale, Hacienda Santiago. At sa dulo ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan niya na may pekeng pirma sa ibabaw nito. Ang lahat ng lupain, ang lahat ng minana niya sa kanyang mga ninuno ay nailipat na sa pangalan ng lalaking nasa harap niya, ang kanyang asawa. Hindi, bulong ni Ara. Umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Hindi ito totoo. Isang biro lang to. Di ba, Marco? Sabihin mo sa akin, isa lang tong masamang biro. Tinitigan siya ni Marco at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tunay na anyo nito. Ang lalaking pinakasalan niya ay isang estranghero, isang halimaw na nagkubli sa ilalim ng maskara ng pagmamahal. Tapos na ang pagpapanggap, Ara, sabi nito. Wala nang dahilan para magpanggap pa ako. Hindi kita kailanman minahal. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Ara. Ang Hacienda Santiago, yun lang ang kailangan ko sa'yo. At ngayon, nakuha ko na. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napakapit siya sa gilid ng mesa upang suportahan ang sariling mga tuhod na biglang nanlambot. Sa gitna ng pagkahilo at paninikip ng dibdib, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang tiyan. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya sa loob ng nakalipas na ilang linggo. Isang sikretong mag-isa niyang itinago. Isang sorpresang sana ay magiging liwanag at pag-asa para sa kanilang dalawa. Ang bunga ng kanilang pag-ibig. O iyon ang akala niya. Sa isang desperadong pagsubok na hanapin ang kahit katiting na kabutihan sa puso ni Marco, isinambit niya ang katotohanan yon. Marco, pakiusap, umiiyak niyang sabi. Nagdadalang tao ako. Magkakaanak tayo. Inaasahan niya ang gulat. Inaasahan niya ang pag-aalinlangan. Pero hindi niya inaasahan ang nakita niya sa mga mata nito. Pagkasuklam. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Isang ngising puno ng tagumpay at kalupitan. Problema mo na yan, sabi nito. Hindi sa akin. Hinawakan siya ni Marco ng mahigpit sa braso at kinaladkad palabas ng kanilang silid, palabas ng kanilang bahay, ng bahay na minana pa ni Ara sa kanyang mga magulang. Marco, huwag! Maawa ka! Pagmamakaawa niya. Kasabay ng pagbukas ng pinto ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang lamig ng hangin ay bumalot sa kanya. Ngunit mas nanunuot ang lamig na nagmumula sa hawak ng kanyang asawa. Itinulak siya nito palabas.
Walang awa, walang pag-aatubili. Bumagsak si Ara sa basang lupa. Ang puti niyang bestida ay nabahira ng putik. Mula sa kanyang kinasasadlakan, tinanaw niya si Marco. Nagbabaka sakaling makikita niya ang dating lalaking minahal niya. Ngunit wala na ito. Ang tanging naroon ay isang estrangherong dahan-dahang isinara ang malaking pinto. At pagkatapos, ang napakalaking gate ng hacienda ay nagsara rin. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Ara. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Sa gitna ng rumaragasang ulan, napahagulhol siya. Isang iyak na puno ng sakit, pagtataksil at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay kagyat na napahawak sa kanyang tiyan, niyayakap ang tanging bagay na natitira sa kanya. Marco. Sigaw niya ya. Ang boses ay pinanawan ng lakas, nilamon ng ugong ng malakas na ulan at kulog. Marco. Malakas ang buhos ng ulan. Halos walang puknat ang paghampas nito sa windshield ng luma niyang pick-up. Bawat pagkidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na daan, pabalik sa maliit na bahay ng kanyang lolo Lando sa labas ng kabayanan. Gabi na, at isang pamilyar na bigat ang nararamdaman ni Miguel de Leon sa kanyang dibdib. 1 taon. Anibersaryo ni na Marco at Ara ngayon. Imposibleng hindi niya maalala. Kinuyom niya ang mga kamay sa manibela. Dapat sana ay masaya si Ara. Dapat sana ay inaalagaan siya ng pinsan niya. Pero kilala niya si Marco. Alam niya ang kayang gawin nito para sa pera at kapangyarihan. Sana pala. Sana sinabi ko na noon, naisip ni Miguel. Sana nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, natigilan siya. May nakita siyang anyo sa gilid ng kalsada, malapit sa napakalaking gate ng Hacienda Santiago. Isang anyo ng babaeng nakahandusay sa putikan. Pinahinto niya ang sasakyan. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng napakabilis. Hindi maari. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Sa tulong ng liwanag mula sa headlight ng kanyang pickup, kinumpirma ng kanyang mga mata ang kinatatakutan ng kanyang puso. Ang puting bestida, ngayon ay puno ng putik. Ang pamilyar na buhok na nakakalat sa kanyang mukha. Ara? Napaluhod siya sa tabi nito. Tinapik niya ng marahan ang pisngi nito. Malamig. Napakalamig. Ara, gumising ka. Binuhat niya ito. Magaan, napakagaan. Tila isang babasaging manika na anumang oras ay maaring mabasag. Habang isinasakay niya si Ara sa passenger seat, ang galit niya para kay Marco ay umabot sa sukdulan. Hayop ka, Marco. Hayop ka. Mabilis niyang iminaneho ang sasakyan, hindi patungo sa ospital na pagmamay-ari ng mga Alcaraz, kundi sa nag-iisang lugar kung saan alam niyang magiging ligtas si Ara. Sa kanlungan ng kanyang lolo. Pagdating nila, sinalubong sila ng nag-aalalang mukha ni Lolo Lando. Walang maraming tanong. Tinulungan siya nitong iakyat si Ara sa guest room. Kumuha sila ng malinis na damit at tuwalya. Habang maingat na pinupunasan at binibihisan ng matandang babaeng katulong si Ara, naiwan ang 2 lalaki sa sala. Ang pinsan mong si Marco ang may gawa nito. Tama? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng karunungan at pait. Hindi agad nakasagot si Miguel. Tumango lamang siya. Ang kanyang panga ay mahigpit na nagtiim. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang kalupitan ng sarili niyang kadugo? Hindi ko alam ang buong detalye, Lo. Sa wakas ay sabi niya. Ang boses ay garalgal dahil sa pinipigilang galit. Pero nakita ko siya sa labas ng gate nila. Walang malay. Sa gitna ng ulan. Umiling si Lolo Lando. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya.
Ang kasakiman ay isang sakit, apo, at matagal nang may sakit ang pamilyang yan. Iniwan nila ang matandang katulong na mag-alaga kay Ara at naupo si Miguel sa lumang silyang yantok sa sala. Bawat sulok ng bahay na ito ay pamilyar sa kanya. Ang amoy ng lumang kahoy at kape, ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Ito ang kanyang kanlungan. Ngayon, sana ay maging kanlungan din ito para kay Ara. Lumipas ang mga oras, humina na ang ulan. Ngunit si Miguel ay nanatili sa kanyang kinauupuan. Ang mga mata ay nakatitig sa pinto ng silid kung nasaan si Ara. 1,000 pagsisisi ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kasalanan ko to. Dapat sinabi ko sa kanya noon pa man na hindi mapagkakatiwalaan si Marco. Dapat ipinaglaban ko siya. Pero naduwag siya. Nirespeto niya ang isang kasal na alam niyang sa simula pa lang ay isang malaking pagkakamali na. At ngayon, si Ara ang nagbabayad para sa kanyang pananahimik. Isang mahinang kaluskos mula sa silid ang pumukaw sa kanya. Mabilis siyang tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa liwanag na nagmumula sa lampara sa tabi ng kama, nakita niyang gising na si Ara. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito habang inililibot ang tingin sa kwartong hindi pamilyar. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Miguel ang takot dito. "Miguel?" Mahinang tanong nito. Ara, lumapit siya. "Gising ka na. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito." Ang salitang ligtas, ang tila nagpabalik sa lahat ng alaala. Nakita ni Miguel kung paano nagbago ang mukha ni Ara. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit at pagkatapos ay nang walang katapusang pighati. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata bago ito tuluyang bumuhos. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya itong umiyak. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng sakit na kinimkim. Kumuha siya ng isang basong tubig at inilapag sa tabi nito. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko." Hikbi ni Ara. Ang boses ay basag na basag. "Wala na sa akin ang lahat, Miguel. Wala na." Umupo si Miguel sa silya sa tabi ng kama. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, pero pinigilan niya ang sarili. "Hindi totoo yan, Ara." Sabi niya sa pinakamahinahon niyang boses. "Nandito ka. Buhay ka. At may mas mahalaga pa kaysa sa anumang lupain." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay namumugto. Ang pagod at sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. "Makinig ka sa akin." Pagpapatuloy ni Miguel, tinititigan ito ng diretso sa mga mata para iparamdam ang bawat salita. "Hindi kita pababayaan. Nandito lang ako. Nandito kami ng lolo ko. Poprotektahan ka namin." Huminto siya sandali at pagkatapos ay idinugtong ang mga salitang magpapatunay na naiintindihan niya ang lahat. "Kayo, ng magiging anak mo." Natigilan sa pag-iyak si Ara. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit hindi na ito dahil sa sakit. Tinitigan niya si Miguel, na tila ngayon lang niya ito tunay na nakita. Isang lalaking laging nasa gilid lang, isang anino sa kanyang nakaraan. Ngunit ngayon ay narito, nag-aalok ng isang kanlungang hindi niya kailanman natagpuan sa sarili niyang asawa. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang kislap ng liwanag. Sa gitna ng unos, isang kanlungan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lamang ng kanyang mga hikbi ang maririnig. At pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong, itinanong niya ang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang pagtataka. "Bakit mo ito ginagawa?" Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. "Bakit mo ito ginagawa?" Hindi sumagot si Miguel ng mga salitang matatamis o mga pangakong walang laman. Tinitigan lang niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot. Isang sagot na mas malinaw pa sa anumang salita.
Isang sagot ng malasakit na totoo at walang hinihintay na kapalit. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, at ang mga linggo ay naging mga buwan. Ang maliit na bahay ni Lolo Lando ang naging mundo ko. Sa umaga, ang amoy ng kape at sinangag ang gumigising sa akin. Sa tanghali, ang mga kwento ng matanda tungkol sa lupain at sa mga puno ang aking libangan. At sa gabi, ang tahimik na presensya ni Miguel, nag-aayos ng sirang upuan, nagbabasa ng libro, o simpleng nakaupo sa beranda, ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kapanatagan. Hindi nila ako tinanong tungkol sa nakaraan. Hindi nila ako pinilit na magkwento. Hinayaan lang nila akong maghilom sa sarili kong paraan, sa sarili kong panahon, at sa kanilang piling. Unti-unti kong natagpuan muli ang aking sarili. Hindi bilang si Mrs. Alcaraz, hindi bilang ang tagapagmana ng Hacienda Santiago, kundi bilang si Ara lang, isang babaeng nasaktan, ngunit hindi sumuko. Hanggang sa isang araw, dumating ang dalawang pinakamahalagang biyaya ng buhay ko. Si Leo, na may mga matang tulad ng sa akin, at si Luna, na may ngiting katulad ng kay Miguel, ang aking kambal, ang aking lakas. Sila ang naging dahilan ko para bumangon sa umaga at harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Si Miguel ang laging naroon. Siya ang nag-alalay sa akin sa ospital. Siya ang unang bumuhat kay Leo. Siya ang nagpatahan kay Luna sa mga gabing hindi ito mapatulog. Sa mata ng lahat, lalo na sa mata ng aking mga anak, siya ang kanilang ama. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naisipan kong ayusin ang iilang mga gamit na naisalba ko mula sa hacienda. Isang maliit na baul na naglalaman ng mga lumang litrato at dokumento na ipinadala sa akin ng isa sa aming mga tapat na kasambahay. Sa ilalim ng mga lumang album, may isang bagay akong nakapa. Isang maliit na kwadernong nababalutan ng tuyong balat. Sa pabalat nito, may nakaukit na larawan ng isang bulaklak ng magnolia. Pagbukas ko, ang sulat kamay ng aking lola ang sumalubong sa akin. Ang aklat ng magnolia, basa ko sa pamagat. Hindi ito isang ordinaryong talaarawan. Ito ang kasaysayan ng aming pamilya. Naroon ang mga kwento ng pag-ibig, mga pangarap, at mga pagsubok. Ngunit habang patuloy ako sa pagbabasa, isang kabanata ang kumuha ng aking atensyon. Isang kwento ng pagtataksil na tila umuulit sa kasaysayan. Isinalaysay ng lola ko kung paano nilinlang ng isang Alcaraz ang kanyang kapatid, maraming dekada na ang nakalipas. Kinuha ang isang bahagi ng kanilang lupain sa pamamagitan ng panlolo ko. Ngunit hindi lang iyon. Sa pagitan ng mga pahina, nakasuksok ang mga lumang resibo at isang kopya ng orihinal na titulo ng lupa. Mga katibayang magpapatunay na ang Hacienda Santiago ay hindi kailanman maaaring basta-basta mailipat. Nakasulat doon ang isang kasunduan na ginawa pa ng aking kanununuan. Ang lupain ay mananatili sa dugo ng mga Santiago at anumang paglilipat nito sa hindi kadugo ay magiging walang bisa. Isang panginginig ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi ito panginginig sa takot, kundi sa nag-aalab na determinasyon. Ang hawak ko ay hindi lang isang aklat. Hawak ko ang katotohanan. Hawak ko ang sandata para bawiin ang inagaw sa akin. Dali-dali kong pinuntahan si Miguel na nooy nagkakape sa labas. Ipinakita ko sa kanya ang aklat. Habang binabasa niya ang mga pahina, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging pagkaunawa, at sa huli, naging galit na may kasamang pag-asa. "Ito na yon, Ara," sabi niya. "Ang mga mata ay nag-aalab. Ito ang kailangan natin." Natatakot ako, Miguel. Pag-amin ko, hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang init nito ay nagbigay ng lakas sa akin. "Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Ara.
Magkasama tayo, sabi niya. Para sa'yo, para kina Leo at Luna. Sa mga salitang yon, nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Tumingin ako sa natutulog kong mga anak at pagkatapos ay sa lalaking nasa tabi ko, ang lalaking naging pamilya ko. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Hindi na ako ang biktimang nagpapaapi. Ako si Elara Santiago at babawiin ko ang para sa amin. Makalipas ang ilang linggo, suot ang isang formal na damit, pumasok kami ni Miguel sa bulwagan ng korte. Kasama namin ang isang abogadong kaibigan ni Lolo Lando. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco. Ang mukha ay puno ng pagkamangha at pagkatapos ay ng pang-aalipusta nang makita niya ako. Ang itsura niya ay masaya at kontento, tila isang haring nakaupo sa kanyang trono. Ngunit ang paghahari niya ay malapit nang matapos. Nang ipresenta ng aming abogado ang aklat ng Magnolia bilang ebidensya, nagbago ang lahat. Ang bawat pahina, ang bawat dokumento ay isang dagok sa mga kasinungalingan ni Marco. Ang pekeng pirma, ang iligal na paglipat, ang kasunduang binaliwala niya, lahat ay nabunyag. Ang huling imaheng nakita ko ay ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng gulat. At pagkatapos ay ng purong takot. Tumingin siya sa akin, hindi na may pang-aalipusta, kundi may pagmamakaawa. Huli na ang lahat. Based on the evidence presented, this court finds sufficient probable cause for fraud and falsification of public documents. Anunsyo ng hukom, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I hereby issue a warrant of arrest for Mr. Marco Alcaraz. Ang tunog ng posas na isinara sa mga kamay ni Marco ay ang pinakamatamis na musikang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Habang dinadala siya palabas ng mga pulis, ang mga mata niya ay puno ng puot, nakatitig sa akin. Isang tinging nangangako ng paghihiganti, ngunit hindi na ako natakot. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Miguel at hinarap ang kanyang tingin ng buong tapang. Tapos na ang isang kabanata at isang bago ang magsisimula. 10 taon. 10 taon ng kapayapaan, 10 taon ng paghilom, 10 taon ng pagbuo ng isang pamilya mula sa mga piraso ng isang nasirang pangako. Ang Hacienda Santiago ay muling nabuhay. Ang dating nalantang mga halamananan ng Magnolia ay namumulaklak na muli. Ang mga bulaklak nito ay tila simbolo ng aming bagong simula. Ang mga tapat na manggagawa ay bumalik. At sa tulong ni Miguel, ang lupain ay naging mas masagana pa kaysa dati. Pero ang pinakamahalagang itinayo kong muli ay hindi ang hacienda, kundi ang aming tahanan. Ma, si Papa po. Tanong ni Luna habang naglalapag ako ng mainit na sinangag sa mesa. Sa edad na 10, taglay na niya ang ganda ng isang usbong na bulaklak at ang talinong manang-mana kay Miguel. Nasa labas, kausap ang mga trabahador. Parating na rin yun, sagot ko. Si Kuya Leo, tinataguan na naman ako. Sumbong niya nakanguso. Hindi kita tinataguan, Luna. Nagbabasa lang ako. Sigaw pabalik ng kakambal niya mula sa sala. Si Leo, ang panganay ko. Kahit ilang minuto lang ang pagitan nila. Tahimik at malalim mag-isip, ngunit may mga matang laging tila may hinahanap. Napangiti ako. Ito ang aking umaga. Isang perpektong umaga na puno ng pamilyar na ingay at pagmamahal. Pagpasok ni Miguel sa pinto, dala ang amoy ng lupa at hamog. Bumeso siya sa akin at ginulo ang buhok ng aming mga anak. Good morning, pamilya, bati niya. At sa ngiti niyang iyon, pakiramdam ko ay buo ako. Umupo kaming 4 sa hapagkainan. Ang eksenang ito, ang simpleng almusal na ito, ang aking yaman. Ito ang ipinaglaban ko. Ito ang lahat-lahat sa akin. Sa gitna ng aming tawanan, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinutuban ako.
Pero sinagot ko pa rin. Hello? Mrs. De Leon? Sabi ng boses sa kabilang linya. Attorney Reyes ito. Si Attorney Reyes ang aming abogado. Ang boses niya ay formal at seryoso na nagpatigil sa pagnguya ko. Yes, attorney. Napatawag po kayo? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Naramdaman ko ang pagtingin sa akin ni Miguel. I'm sorry to deliver this news over the phone, Mrs. De Leon. Sabi ng abogado. Marco Alcaraz has been released from prison. He was granted parole on grounds of good behavior. Ang tinidor na hawak ko ay bumagsak sa plato. Lumikha ng isang malakas na kalansing sa gitna ng katahimikan ng aming almusal. Nawala ang mga ngiti sa mukha ng aking mga anak. Si Miguel, ang kanyang mga mata ay agad na nagdilim sa pag-aalala. Anong sabi, ma? Tanong ni Leo. Hindi ako makapagsalita. Ang pangalang iyon, Marco, ay tila isang lason na muling gumapang sa aking sistema. Isang multo na akala ko ay matagal nang nakakulong sa pinakamadilim na sulok ng nakaraan. Ara, anong nangyari? Tanong ni Miguel. Hinawakan ng aking kamay. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa kanilang tatlo, sa aking pamilya, sa aking mundo, at sinabi ko sa kanila ang balitang sisira sa kapayapaan na 10 taon naming iningatan. Nakalaya na siya. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino. Sa mukha ni Miguel, nakita ko ang galit. Sa mukha ni Luna, nakita ko ang pagkalito. Pero sa mukha ni Leo, may nakita akong kakaiba. Hindi takot, hindi galit, kundi isang kuryosidad na matagal na niyang itinatupo. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paikot-ikot ako sa aming kwarto habang si Miguel ay nakatayo sa bintana, nakatanaw sa dilim. Hindi ako naniniwalang good behavior ang dahilan, Ara. Sabi ni Miguel. May tumulong sa kanya. Mayroon siyang koneksyon sa labas. Sino naman ang tutulong sa kanya? Tanong ko. Ang boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Alam naming pareho na hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, sinubukan naming ibalik sa normal ang lahat para sa mga bata. Ngunit may lamat na. Isang lamat na hindi nakikita pero ramdam na ramdam. Habang naghahanda ako ng merienda, lumapit sa akin si Leo. Ma, simula niya, tila nag-aatubili. Maari po ba akong magtanong? Tungkol saan, anak? Tungkol po sa kanya. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Ang kanyang ama sa dugo. Ang lalaking kailanman ay hindi niya nakilala. Siya po ba? Masama po ba siyang tao? Napabuntong hininga ako. Ito ang pag-uusap na matagal ko nang kinatatakutan. Anak, ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa pagiging mabuti o masama lang. Pero niloko ka niya, ma. Iyon po ang sabi ni Papa Miguel. Totoo yun, anak. At nasaktan niya ako. Nasaktan niya tayo. Yumuko si Leo. Gusto ko lang po sanang maintindihan. Bago pa ako makasagot, isang tawag mula sa gwardiya sa gate ang pumasok sa intercom. Ma'am Ara, may bisita po kayo. Ayaw pong magpakilala, pero may pinabibigay po. Sino daw? Nakasakay po sa isang itim na kotse, ma'am. Isang pamilyar na itim na kotse. Pinapunta ko si Leo sa kanyang kwarto at mabilis na tinungo ang bintana sa sala na natatanaw ang daan patungo sa aming gate. Mula sa malayo, natanaw ko ito. Isang eleganteng itim na kotse, nakaparada sa labas lamang ng aming pag-aari. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula doon, isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Mas may edad na siya ngayon. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos na nakas-petrolyo. Ngunit ang tindig, ang paraan ng pagtingin niya sa aming bahay, walang duda, si Marco. Nakatingin siya ng diretso sa aming bahay na parabang pagmamay-ari niya ito, na parabang bumalik lang siya mula sa isang mahabang bakasyon. Pagkatapos ng ilang sandali,
Sumakay siyang muli sa kotse at ito'y umalis na. Ang puso ko ay kumakarera. Hindi ito pagbisita. Ito ay isang babala. Isang anino ang nagbabalik. At alam kong ang dala nito ay isang bagong unos. Alam ni Miguel na mangyayari ito. Mula pa noong araw na mabalitaan niya ang paglaya ni Mark. Alam niyang hindi titigil ang pinsan niya hanggat hindi nito nagugulo ang buhay na pinaghirapang buuin ni Ara. Pero ang hindi niya inaasahan ay kung gaano kabilis at kung gaano katuso ang gagawing pag-atake ni Marco. Hindi nito ginalaw ang negosyo. Hindi nito ginalaw si Ara. Ang pinuntirya nito ay ang pinakamahinang bahagi ng kanilang pamilya, ang puso ng kanilang anak. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang araw, umuwi si Leo mula sa eskwelahan na may dalang bagong-bagong tablet, ang pinakabagong modelo na matagal na nitong hinihiling. Saan galing yan, anak? Tanong ni Miguel. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. May nagbigay lang po sa labas ng school, sagot ni Leo. Ang mga mata ay nakatutok sa screen, halatang nasasabik. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata, sinabi niya ito kay Ara. Ang takot sa mga mata ng kanyang asawa ay sapat ng kumpirmasyon. Pagkatapos ng tablet, sumunod ang mga mamahaling sapatos, isang bagong video game, mga bagay na hindi nila basta-basta ibinibigay sa mga bata. Hindi dahil sa hindi nila kaya, kundi dahil gusto nilang turuan ang mga itong magpahalaga sa mga bagay na pinaghihirapan. Unti-unti, napansin ni Miguel ang pagbabago kay Leo. Dati, si Leo ang unang sumasalubong sa kanya pag-uwi niya galing sa bukid. Ngayon, madalas ay nasa kwarto na lang ito, abala sa mga bago nitong laruan. Ang dating masayang kwentuhan nila tungkol sa mga bituin at sa mga halaman ay napalitan ng katahimikan. Isang hapon, hindi na nakatiis si Miguel. Kumatok siya sa kwarto ng anak. Leo, anak, pwede ba tayong mag-usap? Bakit po pa? Tanong ni Leo. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Tungkol sa mga natatanggap mong regalo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Leo. Ibinaba niya ang tablet at tumingin kay Miguel. Ang mga mata ay may halong pagtatanggol. Bawal po ba? Hindi naman sa bawal, anak. Gusto ko lang malaman kung kanino galing. Mahalaga na hindi ka basta-basta tumatanggap ng mga bagay mula sa hindi mo kilala. Kilala ko po siya. Mahinang sagot ni Leo. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Sino, Leo? Nag-atubili ang bata. Tumingin ito sa sahig. Nagpakilala po siya sa akin. Sinabi niya na siya daw po ang totoo kong tatay. 1,000 kutsilyo ang tila sabay-sabay na tumusok sa puso ni Miguel. 10 taon. 10 taon niyang itinuring na sariling anak si Leo. Siya ang nagpuyat, nag-alaga, nagturo. Ngunit sa isang iglap, ang salitang totoo ay tila bumura sa lahat ng iyon. Anak, sabi ni Miguel, lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Nakausap mo siya? Anong sinabi niya sa'yo? Sinabi niya po na na-miss ka niya, sabi ni Leo. Sinabi niya na nagsisisi siya at sinabi niya na ikaw daw po ang dahilan kung bakit hindi niya kami nakasama. Galit. Isang purong galit ang kumulo sa loob ni Miguel. Galit para sa isang lalaking walang ginawa, kundi manakit at ngayon ay naghahasik ng lason sa isipan ng isang inosenteng bata. Leo, hindi yan totoo, mariing sabi ni Miguel. Pero bakit po ayaw ninyong pag-usapan siya? Giit ni Leo. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Bakit po kapag tinatanong ko kayo, palagi ninyong iniiba ang usapan? Baka po nagsasabi siya ng totoo. Hindi na alam ni Miguel ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag ang buong katotohanan sa isang 10 taong gulang na bata nang hindi ito lubusang masasaktan?
Paano niya sisiraan ang ama nito sa dugo ng hindi nagmumukhang siya ang kontrabida? Naramdaman ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pagiging inutil. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng bahay, nagkunwaring magpapahangin lang, ngunit ang totoo ay may iba siyang pakay. Nagtago siya sa isang malaking puno ng akasya, malapit sa kalsada, kung saan may tanaw siya sa labas ng kanilang gate. Hindi siya nabigo. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang bintana nito at mula sa dilim, naaninag ni Miguel ang mukha ni Marco. Naliliwanagan ng ilaw mula sa cellphone nito. May kausap, o mas tamang sabihin, may hinihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng kanilang gate. Lumabas si Leo, palingalinga, tila isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Maingat niyang sinara ang pinto at patakbong tinungo ang madilim na bahagi ng kalsada kung saan nag-aabang ang kotse. Pinanood ni Miguel ang kanyang anak na pumasok sa sasakyan ng kaaway. Ang sasakyan ay nanatili doon ng halos 10 minuto bago muling lumabas si Leo. May bitbit itong isang maliit na paper bag. Mabilis itong bumalik sa loob ng gate. Ang puso ni Miguel ay tila pinipiga. Ang anak niya, ang Leo niya, ay nagsisinungaling na sa kanila. Nakikipagkita ng patago sa lalaking sumira sa kanilang buhay. Nang gabing iyon, habang katabi niya sa kama si Ara, hindi niya masabi ang nakita niya. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman nito, kaya't kinimkim niya itong mag-isa. Kinabukasan, sinubukan niyang kausaping muli si Leo, ngunit isang pader na ang nakapagitan sa kanila. Malamig, puno ng pagdududa. "Leo," sabi ni Miguel habang nag-aagahan sila. Si Ara ay nasa kusina, habang si Luna ay abala sa pagguhit. "May pupuntahan tayo mamaya. Tayong dalawa lang." Tumingala si Leo mula sa kanyang plato. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Saan po pa?" "Basta. Isang lugar na importante sa akin," sagot ni Miguel, pilit na ngumingiti. Dinala niya si Leo sa isang maliit na burol sa pinakadulong bahagi ng hasyenda. Dito, may isang malaking puno ng mangga na sila mismo ni Leo ang nagtanim. Nung 5 taong gulang pa lamang ito. Ito ang kanilang lugar. "Naaalala mo pa ba ito?" tanong ni Miguel. Tumango si Leo, hindi nagsasalita. "Dito mo unang natutunang umakyat ng puno." Pagpapatuloy ni Miguel. "Nahulog ka pa nga noon at umiyak ka ng malakas. Pero alam mo kung anong ginawa mo pagkatapos?" Tumingin si Leo sa kanya. "Umakyat ka ulit," sabi ni Miguel. "Dahil sabi ko sa'yo, hindi ka matututo kung susuko ka kaagad. Hindi ka magiging matapang kung hindi mo haharapin ang kinatatakutan mo." Iumupo si Miguel sa damuhan at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naupo rin si Leo. "Anak, alam kong nalilito ka," mahinahong sabi ni Miguel. "At naiintindihan ko, karapatan mong malaman ang lahat." Huminga siya ng malalim. "Pero may mga bagay na hindi mo pa kayang unawain sa ngayon. Ang tanging hihilingin ko lang sa'yo ay tiwala. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa mama mo." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang ihip lang ng hangin ang maririnig. "Paano po ako magtitiwala?" Sa wakas ay sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig. "Kung may mga sekreto kayo sa akin." Natigilan si Miguel. Sabi niya, inagaw ninyo raw po ang dapat na para sa kanya. Dagdag pa ni Leo, ang mga salita ay tila isinaksak sa dibdib ni Miguel. "Ang mama at ang hasyenda." Sabi niya, kayo po ang dahilan kung bakit siya nakulong. Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. "At naniwala ka sa kanya?"
Nakita ni Miguel ang sakit sa mga mata ng anak. Isang sakit na dulot ng pagkalito. Hindi ko po alam kung sino ang paniniwalaan ko. Sigaw ni Leo, tumatayo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Leo. Mabilis niya itong kinuha. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ng bata. Isang saglit na pagkagulat na sinundan ng takot. Itinago nito agad ang cellphone, ngunit huli na. Alam na ni Miguel. Ipakita mo sa akin ang cellphone mo, Leo. Utos niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Wala po to pa. Ibigay mo sa akin yan, Leo. Umiling si Leo. Umaatras. Ang pagtangging iyon, ang pagsisinungaling na yon, ang nagpatunay sa lahat ng kinatatakutan ni Miguel. Ang lason ay kumalat na at mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Habang pauwi sila, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Ara na may hawak na sobre. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Miguel, may sulat tayong natanggap mula sa isang kumpanya, Veridian Dynamics. May mga reklamo daw tungkol sa hasyenda. Mga environmental violations daw. Imposible to. Habang nagsasalita si Ara, nagpatuloy lang sa paglalakad si Leo, dire-diretso sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Hindi man lang ito lumingon. Naiwan si Miguel sa sala, nakatayo sa pagitan ng kanyang asawang puno ng problema at ng saradong pinto ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay sabay-sabay. Naguguho ang lahat ng pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman. Sa di kalayuan, sa loob ng itim na kotse, nakangisi si Marco habang binabasa ang reply sa kanyang text message. Isang simpleng salita mula kay Leo. Tulong. Sa tabi niya, isang babaeng may matalim na tingin at mamahaling damit ang nagsalita sa telepono. Yes. Start the media campaign against Hacienda Santiago. I want them buried in bad publicity. Pagbaba ng telepono, lumingon ito kay Marco. Huwag kang mag-alala, Marco. Ito pa lang ang simula. Sa cellphone ni Leo, habang siya'y nakaupo sa dilim ng kanyang kwarto, isang bagong mensahe ang pumasok mula sa numerong nakasave bilang tatay. May kailangan kang malaman tungkol sa tatay mo, Leo. Isang katotohanan na pilit nilang itinatago sa'yo. Ang pangalang Veridian Dynamics ay naging isang bangungot na gumigising sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Ang sulat na yon ay simula pa lamang. Sumunod ang mga tawag mula sa aming abogado. May mga inspektor na bigla na lang dumarating sa hasyenda, naghahanap ng mga paglabag na hindi naman totoo. Ang mga dati naming kliyente ay biglang nag-aatubiling kumuha ng aming mga produkto. Isang artikulo ang lumabas sa isang lokal na pahayagan. Nagpaparatang na ang Hacienda Santiago ay nakakasira sa kalikasan. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ginagawa natin ang lahat para pangalagaan ang lupaing ito, Ara. Sabi ni Mang Nestor, ang aming pinakamatandang katiwala, sa isang pulong na ipinatawag ko. Alam ng lahat yan. Alam ko po, Mang Nestor. Sagot ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses para sa kanila. Pero ang kalaban natin ngayon ay hindi lang basta naghahanap ng katotohanan. Gusto nilang manira. Pakiramdam ko ay kinukulong kami. Ang bawat galaw namin ay binabantayan. Ang Veridian Dynamics ay parang isang malaking pugita na may mga galamay na sabay-sabay gumagapang palapit sa amin at hindi namin alam kung saan ito nagmumula. Ngunit ang mas mabigat na pasanin ay nasa loob mismo ng aming tahanan. Si Leo ay lalong naging mailap. Palagi siyang nakakulong sa kanyang kwarto. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito at kung minsan, nakikita ko, ay sama ng loob. Isang gabi, lumapit sa akin si Luna habang nagtitiklop ako ng mga damit. Ma,
sabi niya. Umupo sa tabi ko. Nag-aalala na po ako kay kuya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Nag-aalala rin ako, anak. Siya po ang may gawa nito. Di ba, ma? Yung lalaki po na nasa bilangguan dati, sabi ni Luna. At sa kanyang boses ay may diin ng galit na hindi karaniwan sa isang bata. Ayoko po sa kanya, ma. Nararamdaman ko po. Masama siya. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak na babae. Si Luna, ang aking munting anghel na may matalas na pakiramdam. Sana ganoon din kadaling makita ni Leo ang katotohanan. Habang nag-uusap kami, pumasok si Miguel sa kwarto. Ang mukha niya ay seryoso, mas seryoso kaysa karaniwan. Sa kanyang mga mata, may nakita akong kakaibang kislap, isang halo ng tagumpay at matinding pangamba. Luna, anak, pwede mo ba kaming iwan sandali ng mama mo? Pakiusap niya. Tumango si Luna at lumabas ng kwarto. Hinarap ako ni Miguel. May nalaman ako, Ara, sabi niya. Humingi ako ng tulong sa isang kaibigan kong marunong sa computer. Pinahanap ko kung sino talaga ang nasa likod ng Viridian Dynamics. Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang laptop ay nasa kandungan niya. At pinasubaybayan ko rin ang mga galaw ni Marco. Ang paglaya niya. Hindi ito ordinaryo. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Binuksan ni Miguel ang kanyang email. May isang mensahe doon na may kalakip na mga litrato at dokumento. Ara, ang Viridian Dynamics. Sila ang nagpiyansa para kay Marco. Natigilan ako. Ano? Paano? Bakit nila gagawin yun? Dahil kailangan nila ng isang taong gagawa ng gulo mula sa loob. Paliwanag ni Miguel. Ang kanyang boses ay mariin. Kailangan nila ng isang taong may personal na galit sa atin. Ginamit nila si Marco, Ara. Isa lang siyang piyesa sa kanilang laro. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng ito, ang paggulo sa isip ni Leo, ang mga paninira sa hasyenda, ay parte ng isang mas malaking plano. Pero sino sila, Miguel? Sino ang taong may ganitong klaseng galit sa atin? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, itinuro niya ang isang litrato sa screen ng laptop. Ang litrato ay kuha sa labas ng bilangguan. Nakatayo roon si Marco, nakangiti ng malapad, tila isang nagwaging general. At sa tabi niya, kinakamayan siya ay isang babae. Isang babaeng elegante, nakasuot ng isang mamahaling itim na damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. At ang kanyang mga mata, matalim, malamig, at tila kayang bilhin ang lahat ng nakikita niya. Siya si Isabela Reyes, sabi ni Miguel. Ang CEO at nag-iisang may-ari ng Viridian Dynamics. Siya ang nag-utos ng lahat. Siya ang nasa likod ni Marco. Tinitigan ko ang mukha ng babae sa litrato. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang ngiti sa labi niya. Ang talim sa kanyang mga mata. Kilala ko siya. Isang mukha mula sa isang nakaraang matagal ko nang sinubukang kalimutan. Kilala mo siya? Tanong ni Miguel. Napansin marahil ang pagbabago sa aking mukha. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa aking paningin. Ang pangalang iyon, ang mukhang iyon. Ang lahat ng nangyayari ay biglang nagkaroon ng mas malalim at mas personal na kahulugan. Nanginginig ang aking boses nang isinambit ko ang pangalan niya na tila isang sumpa. Isabela, hindi maaari. Ang pangalang Isabela Reyes ay isang multo mula sa aking nakaraan sa kolehiyo. Isang kaklasing laging nasa anino ko. Isang karibal na hindi kailanman nagtagumpay na higitan ako. Sa akademya man o sa mga simpleng bagay. Ang kanyang inggit ay isang laso na nararamdaman ko noon pa man, ngunit hindi ko inakalang ang mga binhi ng inggit na yon ay tutubo at magiging isang halimaw na sisira sa lahat ng itinayo ko. Kaibigan mo siya? Tanong ni Miguel. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang boses.
Hindi. Mabilis kong sagot. Kabaliktaran noon, palagi kaming magkaribal, Miguel, at palagi siyang natatalo. Galit siya sa akin. Galit siya sa pangalang Santiago. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Ito ay personal. Ang pag-atake sa Hacienda Santiago ay hindi lang isang business move para kay Isabela. Ito ay isang paghihiganti. At si Marco at ang sarili kong anak ang ginagamit niyang mga armas. Kinabukasan, lumala ang lahat. Isang segment sa isang sikat na morning show ang nagtampok sa Hacienda Santiago. Ngunit hindi ito isang magandang kwento. Ang ipinakita nila ay mga pekeng panayam sa mga di umanong nagrereklamong residente, mga litrato ng di umanong maruming ilog na kuha sa ibang lugar, at isang emosyonal na pahayag mula sa isang naaping biktima, si Marco Alcaraz. Lumabas siya sa telebisyon, umiiyak, isinasalaysay ang isang kwentong puno ng kasinungalingan kung paano raw siya nilinlang ni Miguel at kung paano ko raw siya ipinagpalit sa sarili niyang pinsan para sa pera. Ang tanging gusto ko lang ay makasama ang anak ko. Sabi niya sa kamera. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Isang perpektong pagganap. Napatay ko ang telebisyon. Nanginginig ang buo kong katawan sa galit at pagkasuklam. Sa likod ko, narinig ko ang isang mahinang singhap. Paglingon ko, nakatayo roon si Leo. Ang mukha ay putlang-putla. Napanood niya ang lahat. Leo, anak? Sinubukan kong lumapit ngunit umatras siya. Totoo po ba yon? Tanong niya. Ang boses ay basag. Kaya po ba ayaw ninyong magkita kami? Dahil natatakot kayo na baka sa kanya ako sumama? Sa sandaling iyon, pumasok si Miguel sa sala. Narinig ang huling sinabi ni Leo. Leo, tigilan mo na yan. Saway ni Miguel. Ang pasensya niya ay halatang ubos na. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya laban sa atin. Niloloko ka lang niya. Bakit, Papa? Sigaw pabalik ni Leo. Ang mga luha ay namumuo na rin sa kanyang mga mata. Dahil ba nagsasabi siya ng totoo? Dahil ba natatakot kayong malaman ko na hindi naman talaga kayo ang tunay kong ama? Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Miguel. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ang sakit na dulot ng batang itinuring niyang sarili niyang laman at dugo. Hinding-hindi ko sinabi yan, Leo. Depensa ni Miguel. Ikaw ang anak ko, mula pa noong isinilang ka. Pero hindi kayo ang kadugo ko. Ang huling mga salitang iyon ay tumatak sa hangin, mabigat at mapanakit. Nasapo ko ang aking bibig, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Hindi ikaw ang tatay ko, sigaw ni Leo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at tumakbo palabas ng pinto. Leo! Sigaw ko, pero hindi siya lumingon. Sinubukan siyang habulin ni Miguel, ngunit huminto ito sa may pintuan, napasuntok sa pader sa tindi ng sakit at kabiguan. Naiwan kaming dalawa sa sala, napapaligiran ng katahimikan na mas maingangay pa kaysa sa sigawan kanina. Sa isang sulok, nakita ko si Luna. Umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pamilya ko. Ang pamilya kong binuo mula sa abo. Ngayon ay gumuho na. Umupo ako sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa aking mga tuhod. Niyakap ako ni Miguel. At sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Isang panginginig na dulot ng galit at pighati. Lahat ng aming ipinaglaban, lahat ng aming itinayo, ay tila gumuho sa isang iglap. Sa labas, ang Viridian Dynamics ay dahan-dahan kaming sinisira. Sa loob, ang laso ni Marco ay tuluyan ng sumira sa tulay na nag-uugnay sa amin at sa aming anak. Pakiramdam ko, natalo na kami. All is lost. Sa gitna ng aking pagtangis, tumunog ang aking cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig kong sinagot ito. Hello?
Isang malamig at pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Isang boses na narinig ko sa aking mga bangungot. Ang boses ni Isabella Reyes. Elara, long time no see. I believe you have something that I want, and I always get what I want. Ang tawag na yon mula kay Isabella Reyes ay hindi isang banta. Iyon ay isang deklarasyon ng tagumpay. At sa sandaling iyon, sa sahig ng kanilang sala, habang yakap ang kanyang asawang umiiyak at nakikita ang kanyang anak na si Luna na nasasaktan, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na bihirang-bihira niyang maramdaman. Ang pagiging talunan. Gumuho ang lahat. Ang pamilyang pinaghirapan nilang buuin. Ang tiwala ng kanilang anak. Ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni Ara, may nakita siyang nagbago. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang panginginig ng kanyang katawan ay huminto. Ang mga matang puno ng pighati ay dahan-dahang nagkaroon ng apoy. Isang apoy na hindi pa niya nakita kailanman. Hindi takot, hindi galit, kundi isang dalisay at matatag na determinasyon. Hindi pa tayo tapos. Bulong ni Ara, hindi sa kanya, kundi sa sarili nito. Tumayo ito. Pinunasan ang kanyang mga pisngi. Hinarap niya si Miguel. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel hindi ang babaeng nasaktan na kanyang iniligtas mula sa ulan, kundi isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Tama ka, Miguel, sabi ni Ara. Hindi pa tayo tapos. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ni Luna, nanatili silang gising ni Ara sa kanilang silid-aklatan. Walang nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng nagkakaisang layunin. Muling kinuha ni Ara ang lumang kwaderno ng kanyang lola, ang Aklat ng Magnolia. Ngunit ngayon, hindi na mga legal na dokumento ang kanyang hinahanap. Binabasa niya ang bawat salita, ang bawat kwento, na para bang humuhugot ng lakas mula sa tapang ng kanyang mga ninuno. Si Lola, bulong ni Ara, ang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mga lumang pahina. Naranasan din niya ang pagtataksil, pero hindi siya sumuko. Lumaban siya sa paraang alam niya. Ginamit niya ang kanyang talino. Habang si Ara ay naghahanap ng karunungan sa nakaraan, si Miguel naman ay nakatutok sa kasalukuyan. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling tinawagan ang kanyang kaibigan. Pre, kailangan ko pa ng isang pabor, sabi ni Miguel sa telepono. Lahat ng mahahanap mo tungkol sa Viridian Dynamics, hindi lang ang mga legal na papeles. Kailangan ko ang mga bulok nilang transaksyon, kahit pinakamaliit na detalye. Alam niyang delikado ang kanyang hinihiling, ngunit hindi na ito panahon para maging maingat. Oras na para lumaban ng pareho sa kanilang pamamaraan. Lumapit sa kanila si Luna. May daladalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga mata ay medyo magapa, ngunit wala na ang takot. Napalitan ito ng katatagan na namana niya sa kanyang ina. Tutulong po ako, sabi niya. Kakausapin ko po si Kuya. Alam ko po na kahit nagagalit siya ngayon, mahal niya pa rin tayo. Ibabalik po natin siya, Mama, Papa. Niyakap ni Ara ang kanyang anak. Sa yakap na yon, naramdaman ni Miguel ang pagbabalik ng kanilang lakas. Hindi na sila tatlo. Kahit wala si Leo, sila pa rin ay isang pamilya. At lalaban sila bilang isang pamilya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, isang ideya ang nabuo sa isip ni Ara. Isang ideya na tila nagmula sa mga pahina ng aklat ng kanyang lola. May naaalala ako, sabi ni Ara. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa aklat, may isinulat si Lola tungkol sa isang pamilya na tumulong sa kanila noon. Isang pamilya na may malaking utang na loob sa mga Santiago. Ang apelyido? Reyes. Natigilan si Miguel. Reyes? Pamilya ni Isabela. Posible, sabi ni Ara. Isang sikreto, isang bagay na itinatago ng pamilya nila.
Isang bagay na maaaring mas makasira sa kanila kaysa sa anumang kaso sa korte. Tumayo si Ara at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero, ang numerong tumawag sa kanya kagabi. Ang numero ni Isabela. Ara, anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel. Itinaas ni Ara ang kanyang kamay. Senyales na maghintay siya. Sumagot ang kabilang linya. Isabela, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Na tila siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Lara Santiago ito. Gusto kong makipagkita sa'yo. Narinig ni Miguel ang mahinang pagtawa mula sa kabilang linya. At bakit naman ako makikipagkita sa'yo? Tanong ni Isabela. Dahil mayroon akong isang bagay na pag-aari mo. Sagot ni Ara. O mas tamang sabihin isang kwento. Isang kwento tungkol sa mga magnolia at sa mga lihim na itinatago ng pamilya mo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Magkita tayo. Pagpapatuloy ni Ara. Bukas ng hapon, sa lumang hardin ng magnolia sa labas ng bayan. Ikaw lang at ako. Ibinaba ni Ara ang tawag bago pa man makasagot si Isabela. Hinarap niya si Miguel. Ang mga mata ay nag-aalab. Oras na para tapusin ang laban na ito sa sarili nating paraan. Ang lumang hardin ng magnolia ay matagal nang napabayaan. Ang dating magagandang bulaklak ay nalanta na at ang mga damo ay mataas. Ito ang perpektong lugar para sa isang pagtatapos. Isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magtatagpo. Dumating ako mag-isa, gaya ng napag-usapan, ngunit hindi ako tunay na nag-iisa. Alam kong sa di kalayuan, nagmamasid si Miguel. At sa likod ng mga puno, dala-dala ang isang misyon, ay ang aking matapang na anak na si Luna. Ilang sandali pa, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Isabela Reyes, nakasuot ng isang puting-puting coat na tila nananadya sa maruming paligid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw ko. Napakagandang lugar para sa isang reunion, hindi ba, Lara? Sarkastiko niyang sabi. Puno ng mga patay na bulaklak, katulad ng pamilya mo. Hindi ako nagpatinag sa kanyang mga salita. Diretsuhin na natin ito, Isabela. Alam kong gusto mo ang hasyenda, pero alam nating pareho na hindi lang lupa ang habol mo. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Matalino ka pa rin, Lara. Oo, higit pa sa lupa. Ito ay tungkol sa pagkuha ng dapat na sa akin. Ang respeto, ang pangalan, lahat ng bagay na tila napakadaling ibinigay sa iyo ng mundo dahil lang isa kang Santiago. Hindi mo naiintindihan, Isabela. Ang pagiging Santiago ay hindi isang pribilehiyo lang. Isa itong responsibilidad, isang bagay na ipinaglalaban. Lumapit ako sa kanya, ang aklat ng magnolia ay mahigpit kong hawak. Alam mo ba ang kwento ng lola ko? Tanong ko. Isinulat niya dito na noong panahon ng digmaan, nalugi ang pamilya Reyes, isang pamilyang tapat at marangal, at tinulungan sila ng lolo ko. Ibinigay niya sa kanila ang puhunan para makabangon muli ng walang anumang kasulatan, isang tulong na nagmula sa tiwala. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Ang pagkukunwari ay nagsimulang maglaho. Ngunit ang anak ng pamilyang yon, pagpapatuloy ko, ang lolo mo, Isabela, ay naging sakim. Ginamit niya ang pera para sa sarili niya. Itinago niya ang katotohanan sa kanyang ama. Itinayo niya ang pundasyon ng yaman ng mga Reyes sa isang kasinungalingan. Isang sikretong magpapabagsak sa reputasyon na pinakaiingat-ingatan mo. Kasama lang yan sa mga kwentong kutsero ng matanda mong lola. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagpapakita na ng unang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ito kwento, mariin kong sabi. Hawak ko ang mga liham ng lolo mo para sa lolo ko. Mga liham ng pasasalamat at paghingi ng tawad
na hindi niya kailanman naipadala. Ito ang katotohanan, Isabela, at handa kong ilabas ito. Natigilan si Isabela. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Siya ay isang reynang biglang nawala ng korona. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ang biglang sumingit mula sa likuran. Huwag kang maniwala sa kanya, Isabela. Nagsisinungaling siya. Si Marco. Lumabas siya mula sa likod ng isang malaking puno. Ang mukha ay puno ng desperasyon. Sinundan niya pala kami. Tumingin si Isabela kay Marco at ang nakita ko sa mga mata niya ay hindi pagkagulat, kundi purong pagkasuklam. Isang malaking pagkakamali, sabi ni Isabela. Nakatingin kay Marco na para bang ito ay isang basura. Akala ko magagamit kita, pero isa ka lang palang asong ulol na walang ginawa kundi magkalat. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Marco. May usapan tayo. Ang usapan natin ay tapos na. Malamig na sagot ni Isabela. Nakuha ko na ang gusto ko, ang makita kang sirain ang sarili mong pamilya. At ngayon, tapos na ang pakinabang ko sa'yo. Ang mukha ni Marco ay nag-iba. Mula sa pagkalito, naging galit. At sa huli, naging itsura ng isang taong naisahan at ipinagkanulo. Ito na. Ito na ang sandali kung saan malalaman ng lahat ang tunay niyang kulay. At sa perpektong tiyempo, isang anyo ang lumabas mula sa isa pang puno sa di kalayuan. Si Leo. Dinala siya doon ni Luna, gaya ng plano. Nakatayo siya, nakikinig sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco, puno ng sakit at isang masakit na pagkaunawa. Nang makita ni Marco si Leo, nataranta siya. Leo anak, huwag kang maniwala sa kanila. Pero huli na, narinig ni Leo ang lahat, ang katotohanan, hindi mula sa akin, hindi mula kay Miguel, kundi mula mismo sa bibig ng mga taong nagmamanipula sa kanya. Susugurin sana ni Marco si Isabela, ngunit hinarang siya ng 2 security guard na biglang lumitaw. Sa parehong sandali, dumating ang mga pulis, isang resulta ng investigasyon na ipinagawa ni Miguel tungkol sa mga iligal na gawain ng Viridian Dynamics. Marco Alcaraz, inaaresto ka namin para sa panibagong kaso ng extortion at corporate sabotage, sabi ng hepe ng pulis. Habang pinoposasan si Marco, ang mga mata niya ay napako kay Leo. Ngunit wala nang makikita si Leo sa kanya, kundi isang kaawa-awang estranghero. Tumingin sa akin si Isabela, isang tingin ng pagkatalo. Walang salitang namutawi sa kanya. Tumalikod siya at sumakay sa kanyang kotse. Alam kong hindi na niya kami guguluhin pa. Naiwan kami sa hardin. Ako, si Miguel na lumapit na sa amin, at ang 2 naming anak. Si Leo ay nakatayo sa gitna, tila isang nawawalang bata. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. At sa isang boses na basag at puno ng pagsisisi, isinambit niya ang mga salitang matagal na naming gustong marinig. Patawad. Mama. Papa Miguel. Walang engrandeng selebrasyon. Walang malakas na sigawan ng tagumpay. Ang pagtatapos ng aming laban ay hindi minarkahan ng ingay, kundi ng isang malalim at makahulugang katahimikan. Ang Viridian Dynamics ay umatras na parang isang alon na bumalik sa dagat. Si Isabela Reyes ay naglaho na parang isang masamang panaginip. At si Marco Alcaraz ay muling humarap sa batas, hindi na bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang isang piyesa na itinapon matapos gamitin. Ngunit ang tunay na laban ay hindi sa korte o sa boardroom. Ang tunay na laban ay nasa loob ng aming tahanan, sa mga puso ng aming pamilya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga salitang hindi masabi at mga tinging puno ng pag-aalinlangan.
Si Leo ay bumalik sa amin, ngunit ang kanyang katawan lang. Ang kanyang espiritu ay tila naiwan sa nasirang hardin ng Magnolia, kasama ng mga kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Palagi siyang tahimik, nakakulong sa kanyang kwarto. Ang bawat pagsubok naming kausapin siya ay sinasalubong ng mga pader na siya mismo ang nagtayo. Isang gabi, hindi na natiis ni Miguel. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Leo. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Nakita niya si Leo, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga bituin. Hindi umupo si Miguel. Nanatili siyang nang nakatayo malapit sa pinto. Naaalala mo ba noong tinuruan kitang magbike? Mahinang sabi ni Miguel. Ilang beses kang natumba. Sugat-sugat ang tuhod mo. Sabi mo, ayaw mo na. Sabi mo, hindi mo kaya. Hindi lumingon si Leo, ngunit alam ni Miguel na nakikinig ito. Pero hindi kita pinilit na tumayo agad. Pagpapatuloy ni Miguel, hinayaan lang kitang umupo doon hanggang sa ikaw na mismo ang nagsabi, Papa, isa pa. Dahil ang pagbangon, anak, ay isang desisyon na dapat manggaling sa'yo. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi ako galit sa'yo, Leo. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ako galit. Dahil anak kita. At kahit anong mangyari, hihintayin kong muli ang araw na handa ka nang tumayo. Hihintayin kita. Dito lang ako. Dito lang kami ng mama mo. Pagkasabi noon, dahan-dahang lumabas ng kwarto si Miguel, iniwang bukas ng bahagya ang pinto. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Mama, ang boses ni Leo. Paglingon ko, nakita ko siya. Ang mga mata ay namumugto. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang lahat ng mga regalong natanggap niya mula kay Marco. Tulungan niyo po akong itapon to, sabi niya. Walang salitang namutawi sa akin. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ko ang pagguho ng mga pader na itinayo niya. Umiyak siya ng umiyak sa aking mga balikat. Isang iyak ng pagsisisi, ng sakit at ng paglaya. Ang proseso ng paghilom ay hindi naging madali. May mga araw na ang katahimikan ay bumabalik. May mga araw na ang mga sugat ay tila muling kumikirot. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo kaming nagiging matatag. Natutunan naming magpatawad. Hindi lang si Leo, kundi kaming lahat. Pinatawad namin siya sa kanyang pagkakamali. At pinatawad namin ang aming mga sarili sa mga pagkukulang namin. Isang hapon, ilang buwan, pagkatapos ng lahat, niyaya kami ni Miguel sa lumang hardin ng Magnolia. Ngunit hindi na ito ang malungkot na lugar na dati. Ang mga damo ay nalinis na. Ang mga tuyong sanga ay naputol na. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na hukay. At sa tabi nito, isang batang puno ng magnolia. Oras na para magtanim ng bago, sabi ni Miguel, nakangiti. Apat kami, ako, si Miguel, si Luna at si Leo, ang magkakasamang nagtanim ng bagong puno. Binuo namin ang pundasyon nito ng bagong lupa. Diniligan namin ito ng tubig na simbolo ng bagong pag-asa. Habang pinagmamasdan namin ang aming ginawa, magkakatabi, naramdaman ko ang isang kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Tumingin si Leo kay Miguel. Papa, sabi niya, simple ngunit puno ng kahulugan. Ngumiti si Miguel at inakbayan ang kanyang dalawang anak. Hinawakan niya ang aking kamay. Dito, sa gitna ng isang hardin na minsay naging saksi sa pagtatapos, kami naman ay nagsimula muli. Hindi bilang isang pamilyang binuo ng dugo at pangalan, kundi bilang isang pamilyang binuo ng pagpapatawad, ng pagtanggap, at ng pag-ibig na piniling ipaglaban. Isang dahon mula sa isang matandang puno ng magnolia ang dahan-dahang nahulog at lumapag sa aking palad. Ngumiti ako. Ang hinaharap ay mananatiling isang misteryo.
puno ng mga posibleng unos. Ngunit ngayon, alam ko na, hanggat magkakasama kami, ang aming pamilya ay mananatiling isang kanlungan, isang lugar na laging uwian, kahit anuman ang mangyari. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagbangon ni na Elara, Miguel at ng kanilang pamilya mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha ni Era, sa bawat pinigil na galit ni Miguel, at sa bawat tibok ng pusong puno ng pag-asa na sabay-sabay nating naramdaman. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Naging kasama ninyo ako sa pagdama, sa bigat ng pagkakanulo, sa init ng isang bagong pag-asa, at sa kapayapaang dulot ng tunay na pagpapatawad. Dahil sa huli, ipinapaalala sa atin ng kanilang istorya na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo. Ito ay nabubuo sa pagpili. Ang pagpiling manatili sa gitna ng unos, ang pagpiling unawain ang pusong nasugatan, at higit sa lahat, ang pagpiling magmahal ng walang anumang kondisyon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral o eksena ang pinakapumatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong manunulat. Laging nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta.